bigyan nga natin leksyon nito si Marcos dahil nagbulag-bulagan sa pagka-presidente niya. Opo. Bigyan nga natin ng leksyon, paulanin natin ng todo at para maprobahan yung pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Bumaha ng todo. So, doon niya na-realize, wala naman palang flood control. Opo. So, sinong may kagagawan? Siya kasi hindi niya pinag-aralan yung pinirmahan niya na budget na pagka-pirma niya doon, maging General Appropriations Act na yon, mali-release yung mga pera na yan at nilustay ng mga kontraktor. Of course, these contractors, ang usap-usapan dyan, kalamihan dyan, nagbibigay na ng advance doon sa mga tao na may responsibilidad na mag-insert ng mga pondo. So, nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating bansa. In 3 years' time, 1.2 trillion. In 15 years, total of 1.9 trillion, MJ. Nagaling yan kay Ping Lacson. Kakampi ni Marcos yan si Ping Lacson, di ba? Sa issue po ng flood control, kayo po ay dating congressman. Ano po yung naririnig na pag nalalahat kasi, sir, pag sinabing congressman equals flood control equals corruption. Ano ba sa iyong stock knowledge, sir, yung galawan dyan sa flood control at bakit nagagamit yung issue na yan para gatasan yung pondo ng bayan? Well, malaking diferensya nung panahon namin at ngayon. You know, in fact, Senator Ping Lacson said it in a way of comparison. Ang sinabi ni Senator Ping Lacson ay for the last 15 years from I think 15 years before this issue, ang nagasto na pera sa flood control ay 1.9 trillion, no? At doon sa 15 years na yan, sa 3 taon magmula ng 2023 up to 2025, ang nagastos ay 1.2 trillion. So, kung i-minus mo yung 1.2 trillion sa 1.9 trillion, mukhang 1.2 trillion sa 3 taon lamang. So, talagang nakakatakot na MJ ang paglustay ng pera ng bayan at napunta sa... Kasi nung kami ang mga members ng Congress, ang allocation, in fact, this was already decided. Kasi nagkaroon nga ng Janet Napoles. Ito, times 200% ang laki ng pera. 70 million lang yung allotted for PDAP noon. Ngayon, billion-billion bawat congressman. Nakakatakot. Tapos, very clear na maraming insertions. And this has been proven. Tapos yung there are findings now na yung BICAM report ay mga blanco ang nilalagay. At pinipill up lamang after the BICAM has already then there is that mention of Toby Chanco tungkol diyan sa small committee. So there are really indications that corruption has been going on and money from the national NEP, National Expenditure Program, are being funneled to the unprogrammed para ibibigay sa flood control. So nakakatakot at the President himself, although sinasabi ng Pangulo, mahiya kayo, pero dapat sinama niya ang sarili niya, MJ, di ba? Mahiya tayo kasi wala namang corruption sa flood control kung hindi nirelease ni Marcos at bago niya nirelease, pinirmahan niya yung General Appropriations Act. 2023 pa lang,
dapat dumaan sa kanya yung GAB, yung General Appropriations Bill. Dapat nakita na niya yung katakot-takot na amount na napunta sa flood control funds. 200 billion plus or almost 300. Dapat kung presidente ka, nakita mo yung NEP at nakita mo yung final General Appropriations Bill, hindi ka ba magtatanong kung Pangulo ka ng bansa? Hindi mo Opo. ba tanongin, Secretary Pangandaman, paano ito nangyari na dinagdagan yung saan papunta itong flood control funds na ito? Wala siya ginawang ganon. Pinabayaan niya at probably hindi dahil sa incompetence niya, hindi niya binasa yung General Appropriations Bill, basta pirma na lang siya. Tapos 2024 nung SONA pinagyabang pa niya na we have 5,500 flood control. This will provide lunas, maka-provide ito ng lunas ng baha at palakpakan lahat yung mga psychopaths doon sa kanyang SONA. Tapos after 1 week, MJ, biglang nag-ulan, sabi siguro ng Diyos, bigyan nga natin leksyon ito si Marcos dahil nagbulag-bulagan sa pagka-presidente niya. Opo. Bigyan nga natin ng leksyon, paulanin natin ng todo at para maprobahan yung pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Bumaha ng todo. So, doon niya na-realize, wala naman palang flood control. Opo. So, sinong may kagagawan? Siya kasi hindi niya pinag-aralan yung pinirmahan niya na budget na pagka-pirma niya doon, maging General Appropriations Act na yon, mali-release yung mga pera na yan at nilustay ng mga contractor. Of course, these contractors, ang usap-usapan dyan, karamihan dyan, nagbibigay na ng advance doon sa mga tao na may responsibilidad na mag-insert ng mga pondo. So, nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating bansa. In 3 years' time, 1.2 trillion. In 15 years, total of 1.9 trillion, MJ. Nagaling yan kay Ping Lacson. Kakampi ni Marcos yan si Ping Lacson, di ba? Opo, attorney, uli na lang. Baka may panawagan kayo, sir, sa iba pa po na mga witness, sa iba pa pong mga kababayan natin, no, na may alam hinggil po dito sa mga final po ninyo against Senator Ontiveros. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon at mensahe po ninyo sa taong bayan. Well, mga kababayan, ito pong hinain namin na complaint sa ethics. Hindi po ito personal sa amin. This will just forewarn other members of the legislature na wag sanang gamitin yung karapatan nila bilang legislator in the inquiry in aid of legislation na gagamitin ang ating mga kababayan na magsinungaling sa mga hearings. Kung may iba pa tayo, hindi lang, we're not talking of the Senate, lalo na ngayon, maraming inquiry in aid of legislation, tulad nitong TRICOM, ito si Terry Redon, tulad nito, siya na ngayon ang may pasimuno ng itong TRICOM na ito. Sinabi na nga ng anak ng Pangulo na hindi tayo dapat ang mag-imbestiga sa ating sarili. Wala tayong credibility because we will be investigating our own members. And yet, tinuloy pa rin nila yung TRICOM tulad nung member ng isang committee sa TRICOM, yung si Congressman Momo. How can you investigate? I have documents to show na he is also a contractor. So, how can a contractor leading an investigation conduct a hearing to investigate himself? So, mga kababayan, siguro tulungan po natin
Ngayon, ang ating Pangulo, kasi maski siyang may kasalanan, pero siguro gusto natin bigyan siya ng tsansa na malabas yung mga salarin sa paglustay ng ating salapi. Ibubulgar po natin kung sino yung mga district engineers, sino yung mga kasabwat na mga congressman sa distrito nyo, na mga contractors themselves. Dapat i-report natin kay Senator Marcoleta para matuntunan ang mga salarin sa paglustay ng trilyon-trilyon na salapi ng ating mga kababayan. Yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Oo. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinaiingitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinaingitan. Bagong transfer ako eh. Uh-huh. Kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Uh-huh. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador, sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo po. Bigla ngayong may dumating na bago, transfer eh. Aba kung mag-recite talagang akala mo minemorize niya yung buong chapter eh. Yun. Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Totoo po. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan. At kung ano-ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog niya palaisdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinaingitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari... Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman ako ron. Halos po yun. Lalong-lalo na. Siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga Totoo Amerikano, di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, may kim-kim parang nanggaling sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba? Si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ngayon, yan. Yan ang masakit na katotohanan. Ngayon, parang nadadagdagan pa yung ganon. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Parang nanlamang tayo pag nakauna. Gano'n. Unang araw pa lang. Yan, simula pa lang simple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang eh. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal.
Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun, kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang bawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Nakapagsabon na ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na, natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite
yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang mga tao nakita daw po sa niya. ganitong lugar, sa Opo. ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. Opo. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga ganun. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang ha. Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Tayo rin tayo. Natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta
nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil Oo. unang araw pa lang di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, Sen, sa tingin nyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. oho, Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. opo, oho, Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala nga, pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ang isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Conchita Morales. Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption din? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo na partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Opo, Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo kumita na lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Hindi, subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Oo. Na mag-create ng isang independent People's Commission. naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila.
Magdebate tayo. Yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit nyo yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. So, hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Uy, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Yun na nga. Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Oo. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oo, po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito eh. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Kung problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa baka Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Oh. Hindi nga. Nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Yun na nga po. In-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, pinakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun na Sapagkat, talaga naman, oo. nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Kam? Ay, yun nga sinasabi Oo. ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Oo, na out of focus eh. puro kumbagsa, pinagtulong-tulungan Kasi- ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Oo. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oo. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may... Bahala. Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Kaya ako kasi, ito Opo. yung mandato ko eh. Kung ano yung Opo. nalalaman kong tama, nagagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung aking patakaran. Oo.
Nako. Eh ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati yata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Nakapag-isa pa. Sa araw. Isang araw pa lang eh. Oh, yun na nga Oo. po. Oh. Hindi nyo pa nahalata. Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa Malata ng na investigasyon. mag-iimbestiga, oh. Pati DepDep, yung kay Balisakan, di ba? Oh. Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Hinahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. ang makikinabang ang taong bayan. Opo. Makikita, sino kaya talaga sige. Makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga sa halip na healthy competition ay maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbestiga. Halimbawa, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na... Yung kanyang isipan, hindi naman mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Anong iimbestigahan halimbawa ng department? Anong sabi mo? Yung DepDep. Yung dating NEDA. Yan, anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus Mariosi. I-assess daw po yan.